Nagharap-harap kaninang hapon ang mga kinatawan mula sa mga consumer at power producers sa isinagawang oral argument sa Korte Suprema laban sa power rate hike na ipapatupad ng power distributor na Meralco. Kabilang sa mga humarap sa kataas-taasang hukuman kanina ay ang mga petitioner ng kaso na Bayan Muna at Nasicor, ang Meralco, Department of Energy, ERC at mga independent power producer. Sa naging oral arguments, kinuwestiyon ng mga petitioner ang papel na ginampanan ng Energy Regulatory Commission o ERC sa pag-aaproba nito sa 4 pesos and 15 centavos na dagdag sigil sa generation charge ng Meralco. Nagkaroon umano ng pag-abuso ang ERC sa paggampan sa trabaho nito kung saan hinayaan lamang umano nito ang Meralco na basta-basta lamang ipasa sa mga consumer ang halagang nagasto sa pagbili ng mahal na kuryente sa mga power generation companies. Dagdag pa ng mga petitioner, ang 4 pesos ang 15 centavos na dagdag singil ng Meralco ay ang pinakamalaking itinaas sa kasaysayan ng bansa. Kinuwestiyon rin nito ang naging sabayang maintenance shutdown ng mga planta ng enerhiya. Bagay na siya umanong sinamantala ng iba pang mga power generating companies upang ibenta ang kanilang mga napuproduce na kuryente sa mataas na halaga sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Pinanawagan rin ng mga petitioner ang pagbasura sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law, lalo na ang Section 6 at Section 29 ng batas. Naanila ang siya umanong dahilan upang patuloy ang pagtataas ng presyo ng kuryente. Ngunit tila hindi ganoon kaganda ang naging simula ng oral arguments para sa mga petitioner. Nang tila nileksyuran at pinagsabihan ni Associate Justice Marvic Leonen si Bayan Muna Representative Carlos Zarate. Kinuwestiyon ni Justice Leonen si Zarate kung bakit agad-agad nilang dinala sa Korte Suprema ang issue ng dagdag singil sa generation charge at hindi na lang muna pag-usapan sa ERC. Dagdag pa ni Justice Leonen, ang ERC ang may orihinal at natatanging may jurisdiksyon sa pagdinig ng mga kaso na may kinalaman sa presyo ng kuryente. Alinsunod na rin umano sa tinatakda ng Republic Act 9146 dahil dito pinayuhan ni Justice Leonen ang Bayan Muna na bumalik sa ERC at doon ayusin ang issue. Samantala, kinalampag ng mga militanteng grupo ang Korte Suprema kaninang umaga ilang oras bago ang pagsisimula ng oral arguments laban sa dagdag singil sa kuryente. Pinanawagan nila ang tuluyang pagpapatigil sa dagdag singil at pagbasura sa EPIRA Law. Malinaw naman na may problema talaga sa IPIRA at sa power industry dito sa ating bayan. Pinakamataas nga sa buong Asia. Sagabal ito sa pag-unlad, nakakadagdag sa pahirap ng mamamayan. Ako po yung kaibigan, Joash Bermejo para sa Newslight.